sawayin. 1:13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong manita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang alal mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman po ang programang Expose the Truth. Bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating programa, binabati ko po kayo. Naway wag po kayong magsawang sumubaybay sa ating programa. Kasi po mga kapatid at mga kababayan, sa totoo lang, kayo po ang nagpapalakas, kayo po ang nagpapatibay dito sa ating programa sa awat tulong ng Diyos. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa inyo. No? Alam nyo po mga kaibigan, bilang testimonyo o aking naobserbahan, sa pag-e-edit ko ng mga video ng ating kapatid na Eli, isa po ang aking napatunayan, mga kapatid. Maraming nagsasabi o nagtatanong dito sa ating programa, bakit namatay ang kapatid ni Eli? Kung siya totoo, bakit siya namatay? Nagtataka ako mga kaibigan. Dahil namatay ang kapatid na Eli, parang yun na ang naging totoo na siya ay hindi na totoo. Lahat naman ng tao namamatay. Kung hindi ka naniniwala dahil namatay ang kapatid na Eli, sana hindi ka na rin maniwala kay Kristo. Dahil namatay naman siya. Meron pa nagsasabi mga kaibigan, bakit pa ninyo pinapangaral si Brother Eli? Patay na yan. Dapat mangaral kayo ng iba. Aba, mga kaibigan at mga kababayan, katawan lamang po ni kapatid na Eli ang namatay. Pero yung kanyang pinapangaral, hindi po namatay, buhay na buhay. Kasi ang kanyang ipinapangaral galing sa Biblia, hindi galing sa kokote ng tao, mga kaibigan. Kaya kung ginagamit pa man ng kanyang mga video, dahil ang kanyang pinapangaral galing sa Biblia, hindi yung galing kay Soriano. Yan po ang tandaan natin, mga kaibigan. At may nagsasabi pa dito sa ating programa, ano ang ikinamatay ni Brother Eli? Alam niyo mga kaibigan, dito sa aking programa, hindi yan ang aking purpose. Kung bakit ginawa ko ang channel na ito, hindi para sabihin kung ano ang ikinamatay ng kapatid na Eli. Kundi ang purpose ko lang mga kaibigan, malaman ng taong bayan kung ano yung tama, anong totoong aral. Yun po mga kapatid. Kaya huwag niyong tanungin sa akin ano ang ikinamatay ng kapatid na Eli. Dahil hindi ko na alam yon. Wala na ako doon. Labas na ako ron mga kaibigan. Pero ito lamang po ang aking nauunawan at aking nalalaman. Kaya namatay ang ating kapatid na Eli, ito ay kagustuhan ng Diyos. Ito ay may plano ng Diyos. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang papel ng kapatid na Eli dito sa ibabaw ng mundo, ang buhay ng kapatid na Eli ay ipinakilala kung ano po yung tabak ng Panginoong Hesukristo. Kung ano po yung tabak na lumabas sa kanyang mga bibig.
ipinakita ng ating kapatid na Eli, ipinaliwanag niya sa tulong ng Espiritu Santo, sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, ipinaliwanag niya kung ano po yung tabak o ebanghelyo ng Diyos. At pagkatapos na naipaliwanag ng kapatid na Eli, naipakita niya kung gaano katalas, gaano kakapangyarihan ang tabak o salita ng Diyos, tapos na ang gampanin o tungkulin ng kapatid na Eli dito sa lupa, kaya kinuha na po ng Panginoon. Kaya kinuha na po ng Panginoon. Kasi tapos na. Ganyan naman kasi ang Diyos eh. Noong tapos na ang Panginoong Jesucristo, ang dahilan sa kanyang pagpunta sa lupa, kaya sabi niya doon sa Biblia, naganap na. Bumalik na sa kanyang Ama. Ang mga apostol, natapos na nila ang kanilang gampanin, bumalik na po sila sa Diyos. Ang tao, nilalang ng Diyos para sa Kanya. Pagkatapos na ang iyong gampanin dito sa lupa, pag sinusunod mo ang Diyos, matatapos na rin ang buhay mo. Kaya masasabi ko, ang kapatid na Eli, kagustuhan ng Diyos ang kanyang pagpanaw. Dahil naipakita na po ng kapatid na Eli, kung gaano kalakas, kung gaano kapangyarihan ang tabak na salita ng Diyos na ipinakita o dinala ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Ngayon, nung naipakita ng kapatid na Eli yun, kinuha na ng Diyos. Pumalit ngayon ang kapatid na Daniel. Ang kapatid na Daniel naman, ang kanyang tungkulin, ipakita o ituro kung paano gamitin ang tabak na ipinakilala ng kapatid na Eli. Kaya yung mga nagsasabi, takot si kapatid na Daniel makipagdebate, takot, walang alam sa debate, hindi naman kasi yan ang tungkulin ng kapatid na Daniel. No? Hindi yan ang tungkulin ng kapatid na Daniel. Ano ang tungkulin niya? Para ipakita o ituro kung paano gamitin ang tabak ng Panginoong Jesucristo. Yung weapon, yung ebanghelyo, na ipinakita ng kapatid na Eli kung gaano katalas, gaano kapangyarihan, nung natapos niya na ipinakilala, ipinakita, pumalit ngayon itong si kapatid na Daniel para ituro niya rin kung paano gamitin ang tabak o yung salita ng Diyos. Itinuro ng kapatid na Eli kung ano po ang pag-ibig. Ang ginagawa naman ng kapatid na Daniel, itinuturo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Na kung ano ang pag-ibig ay yung pagtulong sa kapwa, hindi yung pagkikipagdebate na kasi tapos na. Napatunayan na po ng kapatid na Eli kung gaano katalas ang salita ng Diyos. Kaya nga walang umubra sa mga kadebate niya eh. Kaya nga takot ang mga tao o yung mga ministro na makipagdebate sa kanya. Ay yung mga nagsasabi ngayon na natakot si kapatid na Eli, yung mga nagsasabi na wala na kayong lakas dahil patay na si Soriano, mga kaibigan, mga kababayan, tapos na po. Yung mga humahabol na yan, nakala mo yung mas matalino pa sila sa kanilang pinuno na tinalo ng kapatid na Eli, ay yung hindi na lamang po makatanggap noon. Pero kitang-kita dito sa YouTube, sa Facebook, sa anumang social media mga kaibigan, na talagang napatunayan ng kapatid na Eli na ang salita ng Diyos ay matalas at makapangyarihan. Ang ginagawa ngayon ng kapatid na Daniel, hindi na po nakikipagdebate sa salita, kundi nakikipagdebate na po siya sa gawa. Kung paano gamitin ang salita ng Diyos, yun po ang itinuturo ng ating kapatid na Daniel.
Kaya masasabi ko mga kaibigan, hindi po humina ang MCGI, kundi lalo pang lumakas. Sa pagpanaw ng kapatid na Eli, hindi humina, namatay man sa katawan, pero yung espiritu at sa katotohanan na dala-dala niya yung aral ng Diyos, lalo pang lumakas. Mas dumami pa ang kapatid na Eli. Kasi kahit yung mga nasa labas ng iglesia nila, tumutulong para ipaglaban ang aral ng Biblia. Kaya yung espiritu ng katotohanan na dala ng kapatid na Eli ay lumaganap. Hindi na lamang po ang kapatid na Eli ang nag-iisa, kundi dumami ng husto ang kapatid na Eli. Mga kababayan, tulad ng Panginoong Jesucristo, kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi po namatay, mga kapatid at mga kababayan, pag hindi po namatay ang Panginoong Jesucristo, kaunti lamang po ang pwede niyang puntahan. Pero nung namatay, mas lumawak ang gawain niya. Ganyan na ganyan mga kaibigan at mga kapatid ang nagaganap sa loob ng MCGI. Sa aking nakikita. Dahil sa aking pag-edit sa kanyang mga video, nakita ko kung gaano kalakas ang salita ng Diyos na dala ng kapatid na Eli. Kaya marami pong umaanib dyan At hindi na po dahil sa talino ng debate, tulad ng ginawa ng kapatid na Eli noon, kundi sa pamamagitan ng debate na ginagawa ng kapatid na Daniel. Ito yung tinatawag nila dyan sa MCGI na silent debate. Na kung saan, kung ano po kung gaano kalakas ang tabak ng Panginoon na yun ay ang Ebanghelyo, itinuturo ngayon, ipinapakita ngayon ng kapatid na Daniel kung paano gamitin. Meron po akong ipapakita sa inyo mga kaibigan bilang pagtatapos dito sa aking mga patutuo na ang salita ng Diyos ay talagang nagbabago sa tao. May nagkomento sa atin, isa po ito sa mga miyembro ng SDA o mga Sabadista, mga kaibigan. Sabi po niya, ako po ay isang SDA. Naging SDA ako dahil napatunayan ko na Sabado talaga ang ikapitong araw. Ngunit sa tuwing nagsisimba ako, ay nagugulumihanan ang aking puso't isipan. Yung parang di ka kontento sa aral nila. Ngunit, nang marinig ko si Brother Eli, ay nagliwanag ang aking kaisipan at naunawaan ko ng mabuti ang nilalaman ng Biblia sa pamamagitan ng mga aral ni Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Tignan nyo mga kaibigan, isang tao ang nagkomento sa atin dito sa ating programa na dahil sa pakikinig sa ating kapatid na Eli ay naliwanagan ang kanyang pagkaunawa. Nakita niya ang katotohanan. Ano ang katotohanan na kanyang nakita? Meron akong ipapakitang video ng kapatid na Eli na kung saan po ay pinatunayan niya na mali po ang pagkaunawa ng mga Sabadista tungkol po sa santuario doon sa langit at dito sa lupa. Narito mga kaibigan, panoorin po natin. Ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung dumadami po kayo sa loob ng 10 taon, napakarami na po ninyo. Maaring iniisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po.
Ay natin yung sinabi niyang talata, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga. Gayoy, malilinis ang santuario. Yung santuario sa Israel nung araw, sinasabi na malilinis. Paglipas ng 2,300 na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga Sabadista, ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay nagulat ako, sabi ko, ano ba naman dyan, Kameno? Nasa langit na, lilinisin mo pa. Tama. Pag nasa langit, malinis yun, dahil wala namang marumi yun Oo. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nakita mo, hindi po pwedeng marumi ron mga karumal-dumal, para sabihin ng Sabadista na malilinis daw yung santuario sa langit, mali. Ngayon, ganito, ang tinutukoy na santuario riyan, yung dito sa lupa. Yung 2,300 na hapon at umaga, tapos na yon, kapatid. Hindi na natin dapat na yun kwentahin pa dahil tapos na yon. Kasi, yung santuario rito sa lupa, nang ipakilala yung santuario sa langit, wala na yung santuario sa lupa. Basahin natin ang 9:24. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuario gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuario dito sa lupa Basahin natin sa Hebreo. Inihulang yun lilinisin, tapos magigiba, tapos ang sabi sa Hebreo, ganito ang nakasulat, kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuario ng sanlibutang ito. Tuloy natin sa 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuario sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo, diyan din sa Hebreo, na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9:8, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, yun mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa Hebreo, na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuario sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banalan ng santuario sa langit. Basahin natin ang Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote
na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ron, nasa langit na, mayroong santuaryo ron. Sabi ni Pablo, meron tayong ministro sa santuaryo, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuaryo rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuaryong nasa langit. Pero nung masira na yung santuaryo sa lupa sa Israel, ay ipinakita na yung pagpasok dun sa talagang santuaryo sa langit. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa 6 naman ng Hebreo nakasulat yon na si Kristo ay ang pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuaryo sa langit. Sa 6 ng Hebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay maghulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na dakila gaya ng pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Jesucristo, yung santuaryo na sa langit, hindi na yun dito sa lupa. Kapatid, sana naunawaan mo. Yung santuaryo sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuaryo. Sa lupa ang tinutukoy doon. Hindi pwedeng sa langit yan dahil kung yan sa langit, hindi kailangan linisin yung santuaryo sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yun bago nagiba yung santuaryo dito sa lupa. Na yung santuaryo na yon, yung dakong banal na yon, nagiba noong anyo 70. Pagkapanik sa langit natin Panginoon Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuaryo, natupad yung hula sa Propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Sa 9:8, pakiulit mo kapatid na Daniel. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, kailangan na matapos muna yung panahon na itinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Mahabang usapin ito kapatid, pero siguro meron ka ng ideya at salamat sa iyong partisipasyon. So yan po mga kaibigan, sa isa lamang po sa mga pinuna o tinutulan na paniniwala ng mga STA na ang kapatid Nelly ay tutol doon po sa aral ng mga Sabadista na lilinisin ang santuaryo sa langit. Ako po'y lubos na naniniwala sa ating kapatid na Eli. Bakit po mga kaibigan? Tama naman po nasa Biblia Biblia ang batayan. Sa langit, hindi papasok sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal. Doon sa langit, wala. Kahit anong klaseng masama, kahit anong klaseng marumi,
ba't pa lilinisin? Ang salita kasing lilinisin ay yung marumi Ba't mo linisin yung malinis na? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, kung maalala po ninyo, noong hinugasan niya ang paa ng mga apostol, ayaw ni Pedro. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, kung nalalaman mo sana ito, ay payagan mo. Sabi ni Pedro, mga kaibigan, nung naunawaan niya, pati katawan ko, linisin mo o paliguan mo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang malinis ay wag nang dapat hugasan. At doon po sa John chapter 13 yon. Hindi ko na po basahin kasi medyo mahaba yon, mga kaibigan. Wag mo nang linisin ang malinis na, sabi ng Panginoong Jesucristo. So, dahil malinis na ang santuario sa langit, bakit kailangan linisin pa? Kaya ako naniniwala doon po sa sinabi ng ating kapatid na Eli. At yan po ay isa lamang po sa mga turo ng mga Sabadista na tinututulan ng ating kapatid na Eli. Meron pa po, mga kaibigan. Pero sa susunod na video, ipapakita ko ang isa sa mga sinabi ni Johnson Amican kung ano po yung isa sa mga paniniwala nila na hindi po ito sumasang-ayon sa Biblia. So maraming salamat po sa nagkomento sa atin. Sana po ay wag po kayong magsawang sumubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Dito ipinapakita natin kung ano po at totoo. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Kita-kita pong muli tayo.